Constitution, no? Sabi ng preamble ng ating Philippine Constitution, and let me emphasize ito po ang damdamin, aspiration, ito po ang pangarap, panaginip ng bawat Pilipino. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. So, nakadescribe dito kung anong klaseng society at gobyerno dapat meron tayo. Ano ang pinag-uusapan natin perennially pagka May 1? Hindi po ito napupunta parati sa minimum wage. Actually, kung titignan mo yung Constitution, ang pinag-uusapan sa Constitution, living wage. Di ba? Kaya, of course, nagpapasalamat ako sa mainstream media because every time maglabas ang NEDA o gobyerno, and I'm not talking about this administration alone, all the administrations, even the administrations I've supported, di ba? Pag naglalabas sila na 5,000, 10,000, 15,000 is enough for one family, di ba? Through you sa media, nag-i-interview kayo, nagre-research kayo, pinapakita na imposible naman ata na isang pamilya ay mabuhay sa minimum wage na yan, di ba? Renta pa lang, tubig, kuryente, wala pang internet, wala pang gamot, wala pang pag-aaral, pamasahe, hindi na kasya yan. So, the Constitution does not talk about a minimum wage, it's about a living wage. So, where does the problem come in? The problem comes in whether it's at the regional wage board, the tripartite board that determines kung magkano yung minimum wage, or sa national or legislative sa atin. Parating sinasabi ng big business na lalo yung micro, small, medium enterprise baka magsara, yung mga nagsisimula pa lang baka magsara, yung mga mag-i-invest sa atin na labor intensive baka lumipat ng bansa pag tinaas mo masyado yung minimum wage. Sasagot naman ang labor ng, kung totoo yun, bakit pataas ng pataas yung profits nyo? So it's an endless debate, di ba? So our problem is not only the solution, but ano ang mekanismo to get to that solution? And when I was meditating about this, praying about this, I realized na ganun din sa edukasyon. From the Philippines being number 2 only to Japan in our region, to going down to the bottom 2, bottom 3, in many things, including economics and education, dalawang commission ang nakatulong sa atin. EDCOM 1, EDCOM 2. Di ba? So kung ang corruption at commission na illegal ang nakasira sa atin, yung commission na totoo, na may commissioners ng nagko-contribute at hindi nangungupit. So yung EDCOM 2, aware na aware kayo dyan kasi panahon na natin yan. Yung EDCOM 1 kay Senator Ed Angara, and even as new congressman, binasa ko yung summary. Malinaw, madali, implement mo, sana naayos, di ba? Nag-K-12, nag-pandemic, lalong gumulo, but kayo mismo nagre-report ng EDCOM 2. So ano ang proposal namin ni Senator Pia, and I'm discussing this also with the Senate President, a Labor Commission or LABCOM, di ba? Kung love natin ang Pilipinas, kung love natin ang ating laborers, kung gusto natin yung mga OFWs, dumating ang araw, hindi na kailangan mag-abroad, we have to have a labor commission. Anong difference? Instead of a purely congressional labor commission, I propose a legislative executive LABCOM. So, 3 commissioners from Congress, 3 commissioners from the Senate, yung cabinet na members na involved, NEDA, DTI, labor, and migrant workers, and then we can get 2 from big business or from the employers, and 1 or 2 from micro, small, medium enterprise, and 2 from the labor sector, di ba? Kasi makikita mo po dun sa EDCOM, so I'm not criticizing ourselves per se, maraming pinapasa ang Senate at House, pero committee hearings natin, dahil 24 lang kami, kahit na major yung bill, 2-3 beses, di ba? Tapos, mag-interpellate a few hours, and then, pag na-veto, ulit na naman. Pero yung EDCOM, nakita nyo all throughout the year, every week, 1, 2, 3 meetings.
the best minds na nakukuha, 'di ba? So nakita niyo nung umpisa nung administrasyon na to ng Senate na to, hanga ako kay Senator Robin magpatawag ng hearing sa federalism. And he really got best minds na pro and con, 'di ba? But despite that, walang consensus kung dapat mag-charter change at mag-federalism o hindi. Pero tignan niyo po yung EDCOM. Because we had the right people and it was multisectoral at tatlo, hindi lang isang senador, we're coming up with solutions na ginagawa na. No? And so later on, I'm also looking into an EDCOM 3 na kung saan kung pwede legislative executive na. Kasi dalawa sa tatlo ngayon, CHED, DepEd, and TESDA. So, ang Director General ng TESDA at ang head ng DepEd were senators and congressmen and were active sa EDCOM, di ba? So, CHED. So, I'll go to that later on. Baka after the election, we can discuss that. But, dito ko nahugot yung idea ng LaborCom na one final statement. If you say na, sir, okay naman yung tripartite, sir, tumataas naman yung living wage, okay. Pero bakit yung standard ng living sa ibang bansa, naayos nila? Bakit sa Japan, for example, hindi mahirap ang taxi driver, ha? May sariling bahay, nakakabakasyon. Pag tinanong mo yung taxi driver, for example, sa Singapore, saan ka nagbabakasyon, sasabihin sa iyo, Thailand, Germany, Sweden, di ba? So, but sa atin, hindi makapagbakasyon ng 2-3 araw kasi isang kahig, isang tuka. So, yes, it's not all living wage. It's also magkano tubig, kuryente, may internet ba, may education, health. But the living wage is a big part of it. So, I'll stop there, but yan ang sanang maliit na contribution namin ni Senator Pia and myself and tulong ko kay SP sa administrasyon niya sa Labor Day. No? Na, it's not a solution. So I agree, kung may mag-criticize tomorrow, boss, hindi solusyon yan, hindi makakain yung sinabi mo. Pero ang problema nga, paikot-ikot na lang tayo eh. Parati na lang pag Labor Day, o anong malilibre ba natin MRT, LRT, may i-announce ba tayo na bonus, ganyan. Pero yung main issue of a living wage, we've never gotten to it eh. No? And the EDCOM really inspired me, the people there, ha? I mean, whether you talk about Senator Win, Senator Joel, Senator Chi, Senator Pia, who was part of it. But I'm talking about the staff and the private sector group na kinuha nila. Amazing yung ginagawa. So hopefully sa labor magawa natin. Ma'am. Given kunwari magkaroon ng labor commission na gusto nyo, na pinopropose nyo, what happens to the legislated wage hike? Magkakaroon pa rin po ba? At magkano po, sir, yung living wage? Kasi yun nga ang problema dun sa legislative wage hike. Hindi magkaroon ng consensus. O mapasa ng House, hindi mapasa ng Senate. Mapasa ng Senate, hindi magpasa ng House. Sino naman ang pumasa ng mataas, ina-accuse ng kabilang House, nagpapabango lang kayo sa labor, pero hindi naman kaya yon. Then when you talk to the business sector, they talk in general. In general, hindi kakayanin ang ganito, di ba? So the LaborCom will not talk in generalities. It will come out industry specific. Magkano talaga ang sahod sa Japan, sa Thailand, sa Vietnam? Bakit ang Vietnam nagawa to? But that's why I included NEDA and DTI. Kasi, for example, sabi mo yung living wage, kasama dapat sa living wage mo is education ng mga anak mo, health ng buong pamilya. Pero kung maayos naman natin ang PhilHealth at tunay na zero billing, hindi ka naman dapat gumastos na sa wage mo. So I do agree that when you talk about the living wage, hindi lang natin pinag-uusapan yung employer at yung employee. But ganun din, for example, man, di ba? Sa atin, sabi nila, di ba, yung Chinese Filipino, but around the world, even the Indian descent, tayo lang yung ano trabaho eh. Sila ano negosyo eh. Di ba? But in those countries where they ask ano negosyo, meron silang matatap na kapital eh. Pwedeng mangutang eh. Eh sa atin kasi yung utang 5-6 eh. Di ba? Mabuti pa yung PhilChi na Filipinos, yung Filipino-Chinese. Kapag kapwa ka Filipino-Chinese, may scholarship, may utang, kung halimbawa, Filipino-Chinese ka, sumali ka sa grupo nila, nagbebenta ka ng bottled water, yung isang nila supplier, hindi Filipino-Chinese, pag sinabing, ipantay mo na lang, I'll give you an opportunity. So, walang government program, or at least hindi effective, kung saan yung small entrepreneur. So, ngayon, lahat nasa ayuda na eh.
Di ba? So, you have 600 billion in ayuda, but you don't have much projects. Halimbawa, paano yung kalenderya maging restaurant? Or paano yung sari-sari store maging mom and pops or maging 7-Eleven, di ba? So, the living wage is more than just magkano yung sweldo. It's a comprehensive look at ano ang gastos ng bawat pamilya, di ba? Sir, sorry, isa na lang po. So you're still pushing for a legislated wage Yes, hike. yes. So ang role ng Labor Commission will supply specific data to Congress? Ganun po ba? We will come out with a consensus of ano talaga ang living wage and ano naman ang part ng empleyado, anong part ng business sector at anong part ng gobyerno dun sa mga part na hindi dapat sa wages mo nang kunin. 'Di ba? So, kahit sabihin ko sa iyo 2,000 per day. Kung ikaw magbabayad nung tuition ng anak mo, kung lahat ng health services, pati bakuna, hindi libre, kung ma-hospitalize si lola, ikaw magbabayad o may maintenance, di ba? Pero dun nga pumapasok ang DTI at saka NEDA na, o sige, kung ito ang kaya ng business, ito ang kailangan, ano yung support ng gobyerno para nga may living wage ka talaga. And the other thing is to come up with a real living wage. Kasi yung nilalabas ng NEDA parate, it's unrealistic, di ba? I mean, ilan sa inyo nag-interviewed people or yung or with activist groups, di ba? Gagawin nyo yung sinabi nilang amount. Pag sinabi lang 12,000, bibili kayo ng grocery o bibili kayo ng bigas, hindi talaga kasya eh, di ba? But again, as I said, no, hindi naman tayo na type of society na cold-hearted capitalist na kung saan yung wage mo lahat ikaw na. May mga factors doon, di ba? So kaya yung presyo ng kuryente, presyo ng tubig, yung ngayon nga hindi pa presyo ng internet pinag-uusapan, yung quality, eh, di ba? Kasi realistically, kung maganda internet sa iyo, may e-commerce, may e-consulta sa health, yung education katulad ngayon sobrang init, pero pag sinabi mong ano muna, sa bahay muna kayo, internet, karamihan naman ng mga bata hindi rin makafocus sa bahay. Wala ring internet, wala ring gadget, eh, di ba? So the labor com will be more comprehensive, di ba? Sir, how do you tend to pursue this initiative? A bill. I'll file the bill on Monday. Kinoconsult ko lang kung sinong gusto sumama. But si Senator Pia, nagpalitan kami ng ideas yesterday. But yung inspiration ko talaga yung success ng EDCOM. Ang kaibahan lang sa EDCOM, it's a congressional commission. I want an executive legislative. Kasi kahit anong ganda ng proposal natin, pag ayaw ng executive, ipa-veto sa Pangulo. So, wala rin mangyayari. But if everyone na agrees, so if the Labor Com agrees, eto ang amount, each Filipino should be getting, let's say, 25,000, 30,000 a month. But ang obligasyon ng gobyerno, eto, may student loan, may free ganito, sa health, dapat may ganito, etc. So, dapat yung amount na sinabi na yung kasya. Kasi pag ikaw naman laborer, di ba, wala naman diferensya sa iyo ang 20 at 50,000. Kung yung 30,000 na yun, may sasagot. Diba? So kung ang gastos mo sa gamot a month is 5,000. Pag sinabi ng employer, I won't give you the 5,000 but sagot ko yung gamot. Or sabihin ng gobyerno, hindi namin i-increase pero yung 5,000 na yan, sagot nung ano. Diba? So that's one aspect of it, yung need. Of course, there's another aspect, yung mobility mo, yung career mo. Diba? Hindi naman pwede pagka blue collar ka sa ating bansa, parati kang lower class, parati kang saling pusa. That's what I'm saying. Bakit sa ibang bansa, ang chef, ang waiter, chef naman sumikat lahat ngayon, but I'm talking about basic cooks, di ba? Yung accountants na hindi tapos ng accountancy pero nagpapatakbo ng small business, taxi driver. Bakit sa ibang bansa, they have a decent house, nakakapag-aral yung mga anak, hindi sila isang kahig, isang tuka. Bakit sa atin, isang kahig, isang tuka sila? Di ba? Sir, hindi kaya maging duplication ng trabaho ng DOLE and then yung binanggit nyo, the regional wage boards? Ang problema nga, walang nangyayari. I mean, 30 years na ako nasa politika since 98. So, 27 years na ako sa Congress. Nagkaroon ba ng tunay na living wage? Hindi. Ganun din. Tignan mo lahat ng major changes natin sa education except K-12 na it's a major good change but it's also a major headache and problem. But most of the reforms came from EDCOM 1 and 2.
Kasi iba talaga yung hindi lang congressman at senador at hindi yung nagdidebate yung Malacanang at saka yung yung Congress eh. Iba yung magkasama tapos may consensus na doon. So if the 3 congressmen, 3 senators, 6 people from small businesses, labor, and then the 3 or 4 cabinet members agree, basically yun na yung BICAM mo eh. Di ba? Meron ka na. So we might not all agree sa amount that they come up with, pero at least may movement. So like right now, kung hahatiin ko kayo, sige, debate tayo kung kayang additional 200, 300 or additional 500. Half of you will say kaya, half of you will say hindi. Pero when I say, sige, sinong may kaya o hindi? Kaya ba ng mga 7-Eleven or magsasara yun? O kaya ba ng San Miguel Corporation? Kaya ba ng Meralco? So may debate tayo eh. Pag sinabi mong hindi kaya ng Meralco, sandali lang, kakasabi mo lang, better first quarter, 10%, billion ng ano. O, pag sinabi mo namang hindi kaya ng mga 7-Eleven, malay ko ba kung ano yung nila, yung labor cost nila, di ba?